Hi guys, welcome to another video. Welcome to Pearl TV parenting episode, okay? And in this video, our topic is about parenting. Okay, paano ba ako maging magulang sa anak ko? Ilang taon na ba ako na nag-aalaga sa anak ko? And what are the things I make in order for me to cope up with the stress that I'm feeling nowadays, because my daughter is already growing up, okay? So, I've been taking good care of my daughter for almost 8 years, okay? Nung 2 years old si anak ko, yun pa lang yung panahon na nag-start ako maging full-time sa pag-aalaga sa kanya. Kasi, I stopped working. I've been unemployed for 8 years, okay? And, fortunately, during those 8 years, meron ako mga sideline na nang nag-stop na ako sa work, kaya ko pa rin gawin sa loob ng bahay. So, at least I'm still earning during that time. Okay? Taking good care of my daughter and at the same time, doing my small business as my hobby, okay? And maswerte ako kasi si Mr. ko, he is not obliging me for anything, okay? When I stopped taking good care of my daughter, sabi ko kay Mr. ko, tutulong pa rin ako kahit papaano. Pero hindi naman si Mr. ko nga nangihingi siya or whatever. Ako lang din. Gusto ko, pag namamalengke ako naman pang business ko, yung mga necessity sa loob ng bahay na pwede ko nang bilhin, di nabibili ko na, guys. So, yun yung story, the beautiful story of being an entrepreneur, homepreneur. So, kasi, excuse me, nag-decide na ako mag-stop that time kasi si babysitter ng ano ko, my spouse, pinsan, first cousin, decided to go back to the province, and ayun, naghanap din ako ng pwedeng maging kapalit, my friend, pero may allergy siya na experience, so she decided to go back also. And sabi ko kay Mr. ko, napapagod na ako kapalit-palit, na-apektuhan din yung trabaho ko. And gusto ko kasi pag nagtrabaho ako, ayoko yung nababother ako na may sakit yung anak ko, tapos ganyan. Actually, yung office na wino-workan ko, yung pinaka-last office, bago ako nag-resign din, dyan lang sa unahan. Ang problema naman kay boss ko, during lunchtime, kailangan niya pa akong kausapin. So, imbis na makauwi ako dito kasi nandyan lang sa unahan eh. Hindi pwede kasi magchikahan pa siya or marami pa siyang sasabihin. And hindi ka pwedeng lumabas. Sabi ko, yung nang ganito, mula na akong kalayaan. Diba? Kasi kung sa iba akong company, anytime, pwede na akong alas 12, go ka na. O, kung saan mo gusto, pag alauna, balik ka, diba? So, hindi doon. Kaya sabi ko kay Mr. ko, ayoko. Tapos, pag gabi, magpapa-overtime pa, wala na mga additional pay. O, doon nandyan lang naman, hindi ka naman maano sa traffic, pero kahit na, diba? So, sabi ko, imbis nag-decide nga ako na dyan na sa malapit para mabilis makauwi sa bahay, ganun din ang mangyayari. So, talagang I decided to become an entrepreneur. Okay? So, sa pag-aalaga ng anak na 2 years old, to 5 years old, easy lang siya, guys, eh. Kasi kahit may mga sideline ako, dadalhin ko lang siya. At sabi ni Mr. ko, saan naman ang punta nyo, diba? And during that time, I started learning how to bake. And then, ayan, marami akong mga, ang ganda eh. Kasi nung nag-aalaga ako sa anak ko, ang dami kong mga natutunan sa loob ng bahay. Parang na-master ko yung baking, tapos yung cooking, medyo na nagamay-gamay ko yung cooking. And nagiging business ko din yun, mga pagluto-luto. Or online ako nagpo-order sa mga condominiums. So, I used to deliver the foods that they order, okay? So, during that time, konti pa lang yung mga rider. So, ako naman gusto ko, kasi sanay ako na nag-iikot, okay? Sa work ko, kasi nag-inspection ako dati sa mga buildings. So, sanay ako na gusto ko maglakad-lakad. So, gagawin ko pa rin yung mga gusto ko. So, nagbibisita pa rin ako sa mga buildings, di ba? Nagkakatid ng mga order nila. So, nakakatuwa. So, that time, ayun. Pero, nung nag-ano na si Smart Kid, nag-kinder na, she stepped into kindergarten. That was the time na in-stop ko talaga yung mga home business ko. Kasi, I started to become her tutor. And that was the time na nag-video na ako. Kasi sabi ko, nakakapagod magturo ng paulit-ulit. So, yun yung naging ano ko eh. Kumbaga, doon nag-umpisa yung pag-video ko. Tapos later on, nag-decide na ako na i-upload. Okay? Pero yung mga friends ko nga before, guys, may friend ako sa Australia, sabi niya, Pearl, mahilig ka magluto-luto, mag-video ka kasi kikita ka sa YouTube, ganito, ganito.
ako naman, kahit naman iinganyo ako sa bagay na nakikita ka, kung hindi naman ako marunong, hindi ko naman expertise, I set that aside, okay? Hindi ko makita yung purpose ko pa that time. But my daughter, smart kid, nung nag 5 years old na siya, mahilig siya sa gadget. Nanonood siya ng mga YouTube. Ako that time, di pa. Okay? So, ayun guys, taking good care of our daughter, we also learn from them. Hindi yung sila lang laging natututo sa atin. Okay? Natututo ako kung bakit ako content creator ngayon. It's because of my daughter. Okay? She's the one who taught me. Sa totoo lang guys. Pero nung lumalaki na siya, ayan. Kaya kung babalikan, kung i-check yung channel ko from the oldest, ang mga content ko dun, tutorial sa kanya kung paano magbasa, ganito, ganyan. Pero, ayun nga, the hardest thing in parenting is habang lumalaki na siya. Kasi 8 years na ako nag-aalaga sa kanya, guys. Kasi 10 years old na siya ngayon. That time, 5 years old na siya. Sa school, ganyan. Dami din ako natutuwa kay Smart Kid eh. Madami akong naging kaibigan because of her. That's the beautiful thing na tinuturuan mo yung anak mo maging friendly. Ang dami kong mga naging co-parent na naging friends ko. It's because Smart Kid is very friendly also. Kahit sa church, may naging friend lang siya na bata. Yung mga lola, nagiging friend ko na guys. Tapos nagiging customer ko na kung anong mga product na binibenta ko. I went to their houses. Diyan sa mga malapit na subdivision dyan. Uy, ito yung bahay namin. Ganito. Tapos naging friend ko na sa Facebook. Nagiging suki ka na. So, that's the beautiful thing of having kid. Na-trainin mo maging friendly din. Pero nga, ayun nga, habang lumalaki, may mga attitude na talaga na, alam mo nga, yung sabi, feeling entitled, dami siya wait na, yung ganyan. Tapos, minsan sobrang nakaka-stress na guys. Kasi, may mga panahon na gusto mo tahimik lang ang mundo. Siya, napakakulit, diba? Yung gano'n. And how I cope up with the stress, okay? And paano ko hinahandle. So, actually guys, lagi ako nagpipray every morning na Lord, gawin mo ako mabuting nanay everyday. Kasi sa totoo lang, mabuti naman talaga akong nanay sa kanya. The problem is, medyo merong akong anxiety na because of my own personal reason, diba? So, yun yung parang niya ako doon. Parang nai-intensify yun. Nai-intensify. Once nai-stress ako sa kulit niya, like that. Pero I'm so thankful guys kasi meron ako mga books dito na nagre-remind sa akin. Bible, okay? And then, in a way naman of teaching her how to become good. Si Smart Kid kasi pala guys. Umpisa ng bata pa lang siya. Tinuturuan ko na. Kinukwento ko na sa kanya yung mga sa Bible. So, alam niya na mga yun. So, kung mabait siya na bata talaga. Medyo makulit lang. Nakwento ko na sa kanya halos yung mga kid story sa Bible eh. Kaya nga natuwa nga ako minsan nagpunta ako sa school last year. Tapos nakita ko ni teacher niya, ay, hindi ka pala yung mama ni, ganito, ni Smart Kid daw. Tapos, ay, mabait na bata to si Kaya tuwang-tuwa ako in my part. Kasi sinabi ng teacher. Kasi ibig sabihin, disciplined yung anak mo. Not like other kids na papansin, KSP, diba? So, sabi ko, kahit papano, may fruit naman yung ating pagsisikap para sa aking anak na maging sila, disiplinado, okay? And how did I make it, okay? Kasi guys, yun nga, sinasabi ko sa inyo, I keep on teaching her. Tapos yung mga ganito, growing up as Christian, yan, lahat nabasa ko na yun sa kanya, kami yan, Q&A, lahat ng mga stories din dito sa Bible eh. Tapos may mga exercises dito. So, yun yung maganda guys sa maganda mag-alaga ng anak. Pero, syempre, alam mo kung kasama nyo yung asawa nyo, minsan may may quarrel pa yan kasi minsan yung mister natin, kampi masyado. Buti nga ngayon, hindi ako masyadong although may anxiety ako because of my personal reason. Pero sabi ko, kung nandito si mister ko, mas kasi mas siya eh. Yung parang konsentidor. Pero sabi ko, kahit nga minsan sa chat, ganito, ganyan. Sabi, hayaan mo na lang yung bata yan eh. Hindi pwede, kakalakihan niya yun eh. Kailangan natin maging consistent sa pagdisiplina ng bata. Okay, so ito guys, isa pa to sa mga binili ko sa kanya, values and habits. Ayan. Para ituro sa kanya yung mga lahat ng virtues. The time na binili ko to guys sa kanya, ayan, table of contents. Nakikita niya nandito, appreciation, attentiveness, availability. Lahat yan, mama to, buti lahat ko naman kayang sagutin. Mama, what is humility, kindness? Sabi ko, nandiyan ang meaning yan isa-isa, babasahin mo. Pero,
binigyan ko na siya ng mga panting description, kung mga definition nun. Pero binasa niya naman yung mga story, ayan. So, if we want our kids to be, bigyan natin sila kahit papano ng mga bagay na makakapagturo talaga sa kanila. Yung Bible study together with other kids online, di ba, during pandemic. Ay, may mga friend ako na encourage sa akin, Pearl, mag-Bible study kayo. At sa smart kid din, every Saturday din, they have the Bible study. So, nakiki-interact siya sa other kids, kaya hindi siya mahiyain. Bata pa lang siya, lagi ko na siyang kasama. So, she learned on how to become confident. Pakantahin mo siya, marunong siya, magaling siya kumanta. Okay, so, sabi ko, kahit paano, yung pagiging parent ko, hindi ko naman kailangan na sobrang talino niya. Pagdating naman sa education, medyo kasi siya guys, nakatutok siya sa cellphone, sa gadget. So sabi ko, this time, ililimit na natin. Kasi, ang gadget, puro English. Mahina sa Tagalog guys. Mahina siya mag-intindi. So sabi ko nga, sa English, magaling sa science. Sabi ko, ililimit ko na yung cellphone. Natago ko na pag weekdays, huwag nang mag-cellphone. So ayan guys. Tapos ayan guys, bumili din ako ng mga libro para sabi ko, i-refresh ko siya. Kasi nga, due to gadget talaga guys, ang hirap na kalaban ng gadget. So, tinago ko na yung mga gadget ko na hinihiram-hiram niya. Ako ngayon, sacrifice ako. Pag wala siya, saka ko ilalabas yung mga gadget na ginagamit ko. Okay? So, ayan. Ayan. Bili-bili tayo ng mga sa kanila guys. So, encyclopedia. Marami siyang mga books na pang kids. Ayun. Na mga nakatulong din sa kanya. Kaso, medyo nabasa niya na lahat. So, pinamigay ko na sa mga little kids na mga friends niya. Madami din yun. So, mga pagbasa-basa, ganyan. So, ito. So, kahit papano, kahit napapalo ko siya, kadalasan, hindi siya harbor ng hate. Kasi alam niya naman na mahal ko siya. Pinaparamdam ko sa kanya, sabi ko, pag matutulog, mahal na mahal kita. Kaso minsan sa gabi, sobrang kulit pa rin. Sabi ko, Jesus Christ, sabi ko, I'm not a perfect mom. Minsan, mga sinasabi ko, minsan mali-mali na din. Na parang mali na din sa mga, hindi na match doon sa mga tinuturo ko sa kanya ng mga values and Pero yan, talagang kailangan na Kasi sometimes you will feel like giving up on taking good care of her. So, magbalik na lang kaya ako sa trabaho. Tapos na lang, paalaga na lang kita sa iba, ganyan-ganyan. Pero minsan maisip mo din, kawawa naman, okay? So, being a mother talaga is not easy. Okay? So, to other women who are planning to become a mother, so there are so many things that you need to prepare with, okay? It's not just financial. You have to prepare yourself emotionally, intellectually, kasi kung ang anak nyo medyo palatanong, kasi ang batang palatanong doon, matalino yun eh. Ang anak ko, hindi ko naman sa pinagyayabang, sobrang tanong guys. Sabi ko, sobrang tanong. Iba to, mas matalino to kaysa sa akin. Kasi ang dami niyang tanong na minsan hindi ko na kaya sagutin. Yung totoo, alam ko sa sarili ko. Kasi, ang dami niyang mga tinatanong sa akin na hindi ko naisip yan nung bata pa ako. Na minsan sabi ko, diba? And she's fond of doing research. So, ang dami niya tinuturo din sa akin na natututo din ako. Medyo sila eh. Kaya nga, being a mother, you have to prepare yourself emotionally, intellectually, physically. Yes. Kasi kakarga kayo ng bata. You give birth. Diba? Kayo, paano nyo matitake good care yung anak nyo? Okay? Financially, of course, because you have to provide the necessity of your kid. Kasi what if you become a single parent? Like many women nowadays that they decided to leave their spouse or they, diba, mga unexpected happenings in our lives. So, financial, yun yung Kaya kung mga bata-bata pa lang, dapat talaga mag-aral na mabuti and they have to Okay, so, ayun nga, sabi nga nilang iba magdagdag ka na per lang anak. Hindi ko naman madadagdagan at this point of time. Okay? So, yun nga. So, ang punto lang natin dyan, bago maging parent, you have to become whole. Okay? Alam mo na kung sino ka, mabuti ka bang tao. Kasi sometimes yung pagdidisiplina ng bata, dun yung pinaka-challenging. You have to become creative. Okay? Ayan. Pagdating naman sa, yan, always let them feel that we love them. Pero kaya minsan may mga bata na susobrahan sa palo ng magulang. Kasi yung kids talaga, talaga sila. Pero syempre nga, as we are
teaching them how to become good, we also need to be good, okay? So that is the greatest battle that I'm encountering every day. And that I keep on praying to God kung paano ako maging nanay. Sinasabay ko pa yung pagiging content creator. Okay? So that is my parenting journey. So I hope na sabi ko, ate, lumaki kang mabuting tao. Kung magiging minsan napaka-feeling mo masama na akong nanay sa mga napapalo kita, nasasabihan kita ng ganyan. It's because I want to guide you na lumaki kang bata na mabuti. Okay? Ito naman yung mga guidance sa akin lagi. Para naman ako ma-review din ako na tama pa ba yung mga pinagagawa ko. Diba? So, yan. Marami tayong mga ito naman, papabasa natin sa mga anak natin. Okay? Values and habits. And of course, talaga i-share natin yung mga word of God sa bata. Para lumaki talaga sila na may respeto sa atin at sa ibang tao at maging kind sila. Okay, so bye and thanks for watching. I hope you learned something from this video. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell in order for you to see more parenting tips and sharings. Okay? God bless. Love you all.